Magandang araw sa ating lahat. Tayo po ay magwa-wiring ng electric fan. Kasi ang electric fan na ito, tayo po ay nagpalit ng bagong stator coil at ibabahagi ko na rin sa inyo paano ang pag-wiring nito. Dito, gumamit tayo ng schematic diagram para maipaliwanag ko sa inyo ng mabuti kung paano ito binabasa at paano ito i-interpret sa actual na paggawa o pag-wiring ng electric fan. Base dito sa ating schematic diagram, meron tayong plug. Sa actual, ito po yon, plug. Meron din tayong speed control switch. Nandito, yung speed control switch, yung 1, 2, and 3. Tapos, meron tayong capacitor. Ayan. Ito po yung capacitor na gagamitin natin. Tapos, meron din tayong windings. Ang windings ay nandito po yan. Meron tayong speed control windings o running winding. Speed 1, 2, and 3. Nandito po yon. Tapos, meron din tayong windings na para sa starting winding o auxiliary winding. At ito yon. Yung dalawang magkasing kulay na wire o magkaparehas yung kulay na wire, yan yung para sa capacitor. Okay, simulan na natin. Mula dito sa plug, tayo po ay mag-check ng continuity saan dito yung tatagos para sa common ng stator coil at saka para sa capacitor. Gamit tayo ng digital multimeter. I-set natin sa buzzer. Yung isang test rod ay ilagay lang sa prong ng plug. Ngayon, ilagay natin ang isang test rod dito sa mga wires na ito. Dapat yung konektado dito sa plug, bali ito, yan po dapat ay magbabuzzer. Lagay natin dito, wala, wala, wala. Sa kulay black, wala rin. Kung ganon, lipat natin yung test rod sa kabila. Ito, yan. Ilagay natin ang isang test rod dito sa kulay blue, wala. Sa kulay white, wala din buzzer. Sa kulay red, walang buzzer. Sa kulay black, meron. Nagkaroon ng buzzer. So, ibig sabihin, itong prong ng plug, yan po ay konektado dito sa kulay black. Bali, ito yung kulay black, yan yung wire na para sa common. Ang common wires dito sa stator coil, hanapin natin sa pamamagitan ng paglagay ng test rod dito sa isang wire na para sa capacitor at yung isa namang test rod ay ilalagay dito sa mga wires na kulay red, white, black at green. Subukan natin i-connect itong o i-test yung continuity ng wire, ng isang wire na para sa capacitor dito sa kulay green. Ang kadalasang palatandaan ng common wire ay kulay green. Check natin. Walang buzzer na narinig. Ngayon, ilipat natin ang test rod doon sa isa pang kulay yellow. Ito. Okay? Bali, ito yung lagyan natin ng test rod. At samantala, itong kulay red na test rod ay nakakabit sa kulay green na wire. Ayan, nagkaroon ng buzzer. So, ibig sabihin, ang kulay green na wire, yan yung common. Ngayon, nahanap na natin ang common wire na kulay green, yung kanina kulay black. Yan po ay pagdudugtungin natin ngayon. Okay? Pagdugtungin natin yan. Yan yung common wires. Bali, ganyan. Tapos, lagyan na rin natin yan ng shrinkable tube para maano natin yung safety. Lagyan natin yan ng shrinkable tube. Ayan.
Ayan, nalagyan na natin ng shrinkable tube. So, okay na yan. So, bale, nakonekta na natin ito. Okay. Ngayon, ang sunod na gagawin natin, sundan natin ito, ikabit natin ang capacitor dito sa dalawang kulay o magkasing kulay na wire. Saan na yung capacitor ito? So, ikabit natin ito. Dito. Ikabit natin yan. Pasok. Yan. Tapos, itong isa pa, ikabit din sa isang terminal ng capacitor. Ito. Kabit natin. Yan, naipasok din. Okay. Ayan na. Okay na tayo dito. Okay. Ayan. Sunod, na gagawin natin ay alamin natin alin dito yung para sa number 1, number 2, number 3. Okay. Ngayon, paano natin malalaman kung asan dito sa mga wires na nandito yung para sa number 1? Ang gagawin natin, gamit pa rin tayo ng tester. Ilagay lang ang test rod sa isang prong ng plug. Ayan. Tapos, switch on natin sa number 1. Okay. Ngayon, ilagay ang test rod dito sa kulay blue. Ayan. Nagkaroon ng buzzer. Dito, wala. Dito sa kulay red, wala. So, itong kulay blue. So, ibig sabihin, ito yung para sa number 1. Okay? Ngayon, hanapin naman natin dito, asan ba yung pinakamataas na resistance? Yung pinakamataas na resistance. Okay. Saan yung common kanina? Andito yun, di ba? Ito yun. Ito yung common. Check natin ulit. O sa may capacitor na lang. Check natin. Wala. Ayan. So, ibig sabihin, andito yung common. Ngayon, sukatin natin ang resistance. Hanapin natin ang pinakamataas na resistance. So, iset natin ang ating digital tester sa 2K. Ayan po. Yung isang terminal ng test rod o ang isang test rod ay ilagay dito sa may common. Okay. Ngayon, i-check natin ang resistance nitong kulay black. Kulay black tayo. Ayan, 327. 326. Okay. Ngayon, ilipat natin ang black test rod dito sa kulay white. So, tandaan natin, 327. 327. Ito, 367. So, mas mataas ito kaysa sa 327 dahil 367 ito. Ngayon, sa kulay red, ilagay ang black test rod, 288. So, ito yon yung pinakamataas na resistance. So, ibig sabihin, ito yung ikukonekta natin dito sa kulay blue. Dahil ito yung para sa number 1 kanina, no? So, i-connecta natin yan. Okay. Tapos po yan po ay lalagyan natin ng shrinkable tube. Yan. Okay. Ayun na. Na-connecta na natin yung kulay white at saka kulay blue na wire. Sunod na gagawin natin ay i-switch on natin sa number 2. Okay.
Ngayon, ilipat natin ang setting ng tester sa buzzer. Bale, na-connecta na natin ito. Number 1 na siyang konektado sa switch papunta dito sa coil. Sunod, hanapin natin yung para sa number 2 na wire. Okay, ito, kulay white. Okay, kulay white. So, ibig sabihin, kulay white yung para sa number 2. Okay, dito, sa common, o mula sa common, ilagay ang test rod dito, sa isang prong. Tapos, dito naman sa fan motor, lipat natin ang digital multimeter, yung kanyang setting. Set natin siya sa 2K. Sunod, dito sa natitirang wire na red at saka black, hanapin natin alin dito yung mas mataas na resistance. Dito sa dalawang ito. Yun yung para sa number 2. Ito, 327. Ito, 289. So, ito yung mas mataas. Okay? Dahil yan po ay mas mataas, ang resistance, ibig sabihin, ito yung ikukonekta natin dito sa kulay white na wire na para sa number 2. Okay. Ganyan po. Sana po ay nasusundan ninyo itong aking simpleng pagpapaliwanag. Nawa ay makatulong ito sa inyo, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang mag-aral paano mag-repair ng electric fan. Okay, ayan po. Nilagyan na po natin ng shrinkable tube. So ito, automatic na. Ito ay para sa number 3 dahil itong kulay red na wire naman ito ay nag-iisa na lang siya para sa number 3. So, bali, ikakabit na natin ito. Matic na. Pero i-check pa rin natin yung continuity ng switch. Bali, ito yon. Lagay natin ang isang test rod sa isang prong. Pindutin natin sa number 3. Check natin ang continuity. Ayan. Meron. So, ibig sabihin, merong contact ang switch. Gaya ng sinabi ko kanina, dahil ito naman po ay siya namang natitira na kulay ng wire, magkasing kulay red, ito ay pagdudugtungin na natin. Okay, yung kulay red na wire, yan po ay para sa speed number 3. Dahil yan naman po ay mababa ang kanyang resistance. So, ayun yun. So, ito, lagyan lang natin ito ng shrinkable tube para safety yung ating pagkabit ng wirings. Ayan na. Okay. Bale, yan yung ating ginawa. Ngayon, ang gagawin natin, ititesting natin ito kung ito nga ba ay gagana. Dapat ito ay iikot. Ito, lagyan muna natin ito dito ng electrical tape, ano? Ayan. Okay. Para makita natin kung ito nga ba ay iikot. Ngayon, na-connecta na natin yung wirings, ano? Kompleto na yan lahat. At yan po ay sinundan natin gamit ang schematic diagram. Bali yung ating ginawa, i-review lang natin. Mula sa plug, ikinabit natin yung common. Okay, common wires ng stator coil. Tapos yung dalawang magkasing kulay na wire, kulay yellow, yan po ay naikabit natin sa capacitor. Ito po yon. Tapos yung speed control switch. Okay. Nag-check tayo ng continuity para masigurado natin alin dito sa mga wires na konektado sa switch, yung para sa switch number
1, 2, and 3. Tayo po ay nagsukat ng resistance para sa running windings na yung para sa speed number 1, yun yung may pinakamataas na resistance. Yung para sa speed number 2, yun naman yung resistance na mas mababa ng konti yung resistance kaysa sa number 1. Yung speed number 3 naman, yung kulay red, yan yung may pinakamababa na resistance. Yan yung kinabit natin para sa speed number 3. So, ang sunod na gagawin natin, dahil nakumpleto na natin yung connection, ite-testing na natin ito. Plug in ko lang dito. Plug in natin. Ayan. Naka-plug in na tayo. Tapos, tingnan natin kung iikot ba ang shafting rod. Tayo po ay mag-switch ng number 1. Ito. Ayan. Okay na po siya. Ngayon lang natin na hindi siya iikot. Switch natin sa number 1. At yan naman po ay gumagana. Number 2. Yan ay umiikot din yung shafting rod. Yung number 3. Ayan. Okay po yun. So, sana po ay meron kayong natutunan sa aking video tutorial. Kung nagustuhan nyo naman itong aking video, paki-like and share. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na video. Hanggang sa muli, maraming salamat po.